Ito yung dapat ituturo ko ng linggo. Tutuloy ko dapat yung nung last Wednesday. But I believe that there's a time for everything and a season for every activities under heaven. Amen? So, ang title nito is, What You Survive Was Meant to Produce Something. Oh, tama-tama kay Brother Bricks to. What you survive was meant to produce something. Hallelujah. So nag-produce yung pagkabuhay niya. No? Nag-produce ito ng realization. Tama? Na-realize niya kung gaano ka-compassionate si Pastor Nicky. Na-realize niya kung gaano kabait si Lottie. Di ba? That time. Na-realize. Ang dami niyang na-realize. But, hindi lang yon. No? Di niyo ba alam na every morning, tuwing gumigising tayo, is something that you survive? Tama? Marami, sabi ni Bricks kanina, hindi lahat na na-aksidente buhay. Just so you know, hindi lahat na natutulog gumigising. Amen? So be thankful that you're here right now. Tama? Lord, we thank you for this night. We really appreciate your goodness that bring us safe here in this place. And God, every ears may hear words tonight. And every words from you and through me ay tumimo sa puso ng bawat isa na nandito ngayon. God, may you bless this church. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Let's be thankful, mga kapatid. Last night, we talked about, the goodness of God. Yung rema sa akin is the grace period. Grace period, mga kapatid. You may survive right now. You may survive 50 years from now. Pero yung grace period, hindi ka sure. Hindi ka sigurado kung kailan makukumpleto yung tamang bilang ng mga hentil sa kaharian ng Panginoon. Amen? So, if you are going to procrastinate, hanggang ngayon, nagpa-procrastinate ka pa, iniisip mo, pwede naman siguro, kahit next week na lang, pambihira, natamad ako ngayon eh. Di ba? Hallelujah. Alam mo, as much as we don't want to invalidate every feelings that you have right now, pambihira. Kaya nga sabi, walang problema ang dinanas ng iba, walang problema ang di pa dinanas ng iba, nang dinanas mo. Hirap, Wala pang problema na hindi dinanas ng iba, na hindi nila napagtagumpayan. Ibig sabihin, kung ano pinagdadaanan mo ngayon, kaya mong mapagtagumpayan yan. You can survive the night. Kaya yung title ko last Wednesday is the reason you survive the night. Kasi hindi lahat ng natutulog, gumigising. Hindi lahat ng sumisemplang, pogi pa rin. Ang bihira. Semplang, pogi pa rin eh. Pagdating dito kanina, parang galing sa incubator. Ni Captain America, di ba? Paglabas, fresh na fresh. Hallelujah ka. Pag meron pang purpose ang Diyos sa buhay mo, hindi ka pa mamamatay. Amen? Pero, yung assurance na makakasama ka sa bilang ng mga hentil sa kaharian ng langit, ay, pag magpo-procrastinate ka, isipin mo na lang, may nauunang nahuhuli at may nahuhuling nauuna. Tama? Meron mga bagong tumanggap sa Panginoon, pero nauna pa silang nakapasok sa iyo. Kasi ikaw, matagal ka ng Kristiyano, pero puro procrastination ang ginagawa mo. Well, next time na lang ako siguro magpapakatino. O next time na lang ako magseseryoso. Diba? Many people celebrate survival, but never understand the reason behind it. Tama?
You did not survive to just tell a story. Di ba? Hindi lang basta mag-testify. You survived to fulfill an assignment. So medyo mabigat. Di ba? May particular, tuloy tayo ngayon, example. Di ba? So Bricks, alam mo dapat yung magiging assignment mo. Na-reveal sa'yo yung love, ang pagiging compassionate ni Pastor Nicky, maybe that is the reason why you survive. You should have that kind of character. Kasi pinakita sa'yo eh. Hindi naman magpapakita ang vision ng Lord sa atin kung walang purpose. Amen? Pag may binigay na topic sa'yo, pinauwi sa'yo, ang tawag doon? Assignment. So may kailangan kang gawin. Tama? So yung vision na meron tayo ngayon, we have to do something. Amen? Kaya tayo buhay pa up until now, kasi may purpose pa ang Diyos sa buhay natin. Amen? Every pain na na-experience natin was not pointless. Hindi pwedeng mawalan ng kabuluhan yung sakit na naramdaman mo physically. Hindi pwedeng mawalan ng kabuluhan yung sakit na naramdaman mo emotionally. The battle was not wasted. The attack was not an accident. Di ba? Sabihin, yung nangyari is not an accident, it is planned. Di ba? For you to realize something. Amen? Alam mo, pag may tinuturo ang Diyos sa atin, ang hiwaga, Sometimes, pagka meron kang problema sa waiting game, talaga naman, pag-aantayin ka pa. Andyan na eh. May buying signal na eh. Biglang wait lang, sige, recompute tayo. Di ba? Pero hindi ibig sabihin nun, rejected na. God, gusto lang talaga makita ng Diyos yung character mo, or, alam mo yun, He's just molding you to be a better person. Hindi ka niya bibigyan ng favor or ng provision hanggat hindi ka pa ready for that thing or provision. Kailangan prepared ka na. Yung character mo, yung attitude mo, kailangan handang-handa ka na. Pag meron kang nakitang tao na nagpa-prosper sa ginagawa niya, ibig sabihin, ready yun. Amen? Kasi hindi ka pwede maglagay ng new wine to an old wineskin. So, new wine requires new wineskin. Kaya nga pangalan ng store nila, Joey, New Wineskin. Mga kapatid, remember this, no? Every attack was not an accident. What tried to destroy you was actually shaping you. Hindi yan nangyari sa buhay mo, o hindi yan nangyari sa iyo kahapon o kanina para lang sirain ka. 'Di ba? Kaya nga you make what the enemy meant for evil and you turn it for good. Amen. The enemy was trying to attack you, but God is turning it for good. Yeah. Hallelujah. Ganun katindi ang Diyos natin, mga kapatid. Daig pa niya, BDO. He always find ways. Amen? Sipin mo, there is no way, but you made one. Wala na eh, grace upon grace. Hallelujah, hallelujah. Even though I don't deserve it, you did it. Amen? Sino ka ba? Para ibigay ng Diyos ang lahat at ilagay ka niya sa isipan niya. Sige nga. Sino ka ba para mabuhay ka pa ngayon? Kahit na sobrang tigas ang ulo mo kahapon at kanina. So number 1, mga kapatid, pag-aralan natin to. Your pain was producing purpose. Every pain
every attack or every destruction na ginagawa ng kaaway sa'yo, God is always turning it for good. Kaya nga, everything happens for a reason. Amen? So, God is working for good to those who love Him. Amen? God never wastes suffering. Hindi niya sasayangin ang mga paghihirap mo at mga pagpapagal mo. Kaya nga, our labor is not in vain. Kung meron man sa atin ngayon nahihirapan, nagpapagal o nabibigatan, nadadarang, natutokso, hindi sayang yan. Amen? Ang hirap kaya nung torn ka. Ang hirap nung natutokso ka. Tama? Ang hirap nung tinutokso yung weakness mo, hinihila ka, pero you're trying to fight for your, for your position sa kingdom. Di ba? Hallelujah. Pain often becomes our training ground for our purpose. Amen? Kaya nga, what doesn't kill you makes you stronger. May kumanta na, di ba? What doesn't kill me makes me stronger. That's right tama? Kaya nga yung kalyo, di ba, pansinin mo, yung kalyo habang, talagang pag makapal na yan, manhid na yan. Di ba? Okay lang yun wag lang yung puso yung magkalyo. Mahirap yung maging kalyos heart. Kasi kahit anong encouragement ng mga kapatid mo sa'yo, kung kalyos heart ka na, hindi na yan e-epekto. Tama? Kahit anong correction, kahit anong rebuke ang nasa isip mo, alam ko na yan O kaya, sus. Tama? So let's be, careful about those things. We better check ourselves every day. Kaya nga dapat ina-evaluate natin yung sarili natin Am I productive today? Di ba? Nagawa ko ba yung purpose ng Diyos sa buhay ko ngayong araw na ito? Lagi kong, nakatatak sa akin yan. Nung madalas sinasabi sa akin ng aking ama. Lagi sinasabi sa akin ni Papa, evaluate mo yung sarili mo kung may nagawa kang tama ngayon. Pero tumatak sa akin yan, evaluate mo yung sarili mo kung may nagawa ka bang tama ngayon, kung naging productive ka ba. So, nung narinig ko yun, in-evaluate ko na lagi, may nagawa ba akong tama ngayon? May nagawa ba akong mali? May naging productive ba ang araw ko? Kasi ang oras lumilipas. Tama? The struggle prepared capacities you would never develop in comfort. Kaya hinahayaan ng Panginoon na magkaroon tayo ng struggle in life para maihanda yung full potential ng pagkatao mo. Amen po ba? Kasi, alam mo, ang tingin ng Diyos sa'yo, leon. But you always act like a kitten. Tama? Meow! Meow! Bago pumunta ng Bible study, meow! Paglabas ng Bible study, roar! Tama? Tignan mo, ang tiger or ang lion, ilagay mo sa kitten's den. Simula nung baby siya, ang tingin niya sa sarili niya, di ba? Kahit saan mo ilagay yan, sa mga aso, di ba? Ang tingin nila sa sarili nila kung saan sila lumaki. Tama? Nung minamigrate na, just like now, nung nagkakaroon na tayo ng migration sa belief at sa faith, hirap kang paniwalaan yung totoo about the kingdom. Kasi nasanay ka na tumira sa church. Christians, tama? Amen? Pero kung maiintindihan mo the preaching about the kingdom, na dala-dala ni Jesus Christ, no? Yung migration, hindi mahirap yan. Alam mo kasi na ang citizen mo, nasa kingdom.
Ang hirap mag-migrate kung alam mo sa sarili mo, your whole life, na ikaw ay, OZ, Australian. Di ba? Pero ang totoo, Pinoy ka eh. Pinoy ka talaga eh. Hindi ka ba nagtataka? Ibang-iba itsura mo. Yung mga Australian, ang tataos ang ilong. Di ba? Ang tatangkad. Tapos ikaw, 6'2". 6'2" lang pangalan ng tatay mo. Pero yung height mo, 4'2". Fortunato. Hallelujah. We must know and we must identify the difference between those two countries. Tama? Bira, we are called. Amen? A royal priesthood, people belonging to God. Hindi man tayo kasama doon sa plano for the Israelites, kasi yun lang yung bayan ng Diyos eh. Tama? Pero tandaan natin, hindi nagkataon na tayo ay Pilipino. Amen? Alam mo, medyo tuso ang kaaway eh, di ba? Pagka nakikita niya nag-e-enjoy ka or na-edify ka sa ganitong bagay, sosobrahan niya yan para medyo malunod ka. Pansinin mo ang Pilipinas, most religious country, pero most corrupt country. Bakit? Kasi inindulge tayo sa religion. We are blinded by the truth. Hindi nagkataon na tayo ay Pilipino. Diba? Nasabi ko na to before. Narinig ulit ni Bricks nung nakaraan yan. Kaya tayo Pilipino kasi tayo ay pinili. Pinili na at pinong-pino pa. Kaya Pilipino. Just for an instance, mga kapatid, si Joseph, di ba? Joseph's pit, di ba, produces leadership. Amen? Isipin nyo na lahat ng mga successful na tao ngayon, kung makikita nyo kung saan sila nanggaling, yung pinanggalingan nila ang nag-produce kung sino sila ngayon. Amen? David's wilderness produces kingship. Amen? Paul's suffering produced revelation. So hindi nawawala ng saysay yung mga pinagdadaanan mo ngayon at kahapon. Because it will produce something. Hindi lang po porket buhay ka bukas, hindi lang po porket buhay ka ngayon, yun na yun. Sasabihin mo na yung kwento mo noong nakaraang linggo, nakaraang taon, di ba? Marami kayong makikitang ganyan. Doon lang sa Ginayang sasabihin no, dati rin akong dyan sa church yung tindahan doon, kung naabutan niya yun, dati rin akong member dyan, council nga ako Ano nangyari? Nangyari ngayon? Di ba? Wala na yun. Di ba? What matters most is your status right now. Kung nagawa mo ba yung purpose na pinapagawa sa iyo ng Diyos. Di ba? Dahil binubuhay ka pa niya ngayon. Because some things can only be learned in broken places. Hindi mo matututunan yan pagka sobrang komportable ng buhay mo. Ang daming magaganda buhay, ang daming mga mayayaman, hindi nila matutunan kung ano yung dapat matutunan. Kaya sabi, mas mahirap pang makapasok sa kaharian ng langit ang isang mayaman kesa doon sa kamelyo na papasok sa butas ng karayom. Yun yung thought. Hirap tag Tagalog, Hindi porket successful ka na ngayon sa business mo, mahirapan ka na pumasok sa langit. Diba? Ang ibig sabihin, mga kapatid, pagka ikaw ay nasa comfort zone, ang hirap matuto kung ano yung dapat matutunan. If you are doing your purpose and continuously doing it, sabi ko nga di ba, imposibleng hindi ka i-fill up ng Diyos kung ano pangangailangan mo. Amen? Lord, ba't naman yung iba? Sige nga, tingnan mo, yung maraming pera, yung bills nila, umaabot din ng hundreds of thousands. Di ba? O milyon ang kita. Pero yung bills nila, yung binabayaran nila monthly, hundreds of thousands. Ikaw, kinikita mo, 50,000. O kaya, 70,000, 100,000, 20,000. Pero yung binabayaran mo monthly, magkano lang naman din? Cost of living lang yun. So wag mong hanapin yung lifestyle niya sa lifestyle mo. Magkaiba kayo. Kaya nagkakaroon ng pressure point
sa buhay ng bawat isa. Kasi you tend to compare yourself to others. Iba yung calling niya sa calling mo. Iba yung calling ko sa calling mo, sa calling niya. Amen? So, stop asking, why did this happen to me? Diba, Lord, bakit nangyari sa akin to? Start asking, what is God producing through this pain? Amen? Lord, ano kayang pinoproduce mo? Bakit nararanasan ko ngayon to? Kaya nga, good or bad, God knows. Bakit ganito, mga kapatid? Bakit? Kasi sa kaharian ng Diyos, walang pwedeng magreklamo. Sa loob ng kaharian ng Diyos, it's only a matter of you trusting the King. Kasi pag nag-complain ka, hindi ka bagay sa loob ng kingdom. Kasi lahat na nasa loob ng kingdom, yung mindset nila, my king will not forsake me. Kaya nga lahat ng yung mga colony, di ba? Yung mga citizen, loyal sa kingdom nila eh. Loyal sa kanilang hari eh. Kasi bakit? Biruin mo lahat ng pangangailangan, provided. Tingnan mo yung mga ibon, hindi naman sila nagtatrabaho, hindi naman sila nagpo-produce ng something, but binubuhay sila ng iyong ama na nasa langit. Di ba? So yung kanina, you started asking yourself, who am I? Keep me on your mind. Nag-umpisa ka doon, ngayon isipin mo na, kaya pala. Yun naman pala ako sa'yo, Lord. Mas lalo ka maging grateful. Kasi wala naman talaga tayong karapatan makasama sa kaharian, pero binigyan tayo ng privilege. Hallelujah. Number 2, mga kapatid. The enemy attacked you. Why? Because of what you carry. Amen? Threatened ang minions sa kung ano yung dala-dala mo. Amen? Hallelujah. Remember this, the enemy will not fight empty people. Amen? So if you are carrying a vision, if you are carrying something that belongs to the Lord, the enemy will try to stop you. Amen? The intensity of the battle often reveals the weight of the assignment. The more intense the battle is, the more weight of your assignment is. Amen? Kaya sobrang bigat ng problema mo kasi sobrang laki din ng assignment mo. Ang dami mong ililigtas na kaluluwa. Ang dami mong hihipuing puso through your testimony and purpose. Naintindihan po natin? The enemy attacks purpose, influence, and destiny. Yun yung inaatake ng kaaway sa'yo. Diba? Hindi lang ikaw. Kasi kung tropa-tropa kayo ng demonyo, bakit ka naman niya atakihin? Siyempre, he will indulge you with, so much things para hindi mo madala ng maayos yung purpose mo sa buhay. Tama? Diba? Aside from indulging you, he will overwhelm you, diba, ng sobrang daming problema para hindi mo makita yung sobrang laking plano ng Diyos sa buhay mo. Spiritual warfare is evidence that something valuable is inside you. Nakarinig na ba kayo ng spiritual warfare? Alam mo, pag nagkakasakit ka, there is a spiritual warfare. Yung nangyayari hindi maganda sa'yo, may spiritual warfare. Kasi the enemy is trying to distract you and to destroy you. The enemy comes only to steal, to kill, and to destroy. Hindi siya pumunta rito para magkaroon ng peace talks. Tama? Wala sa bokabularyo niya yun. Nagpunta siya rito para idamay ka sa kalalagayan niya. Kasi,
Ang boring naman ako, siya lang mag-isa. Sino gusto sumama sa kanya? Alam niyo ba na sobrang fictional yung pagdating niyo sa impyerno, tas siya yung hari? Hindi totoo yun. Pagdating sa impyerno, pare-parehas, pati si Satan, pare-parehas susunugin sa impyerno, araw at gabi, magpakailanman. So naghahanap lang siya ng damay. Amen? Pero ang sabi ng Panginoon, no one can snatch them out of my hands. Walang pwedeng makaagaw sa'yo. Not unless you decide to go out of His umbrella. Ayoko na. Pero, bira, nakarinig na ba kayo ng testimony? Di ba? Na kahit anong gawin kong paglayo sa Panginoon, para niya akong hinahabol. Kahit saan ako magpunta, may makikilala akong Christian. Tapos, i-sharean ako ng ganito. Di ba? Bakit? He is protecting you. Kung dati, merong pillar of clouds sa Israel, sa panahon natin ngayon, merong pillars of Christians na nagpoprotekta sa'yo. Kahit saan ka magpunta, sa trabaho mo, may makikilala ka Christian. May makikilala ka. Tama? So parang sinusundan ako ni Lord Kahit saan ako magpunta, kahit na tumalikod na ako sa Kanya. Di ba? Babalik ka rin. Amen? Hallelujah. The enemy saw your future before you did. This is why encouragement came so heavily. Sobrang bigat. Diba? Yung discouragement. Sobrang dami. Madaming discouragement. Maraming discouragement. Sa ating lahat, pag meron kayong vision, maraming discouragement kayo matatanggap. Mahirapan ka bumenta. Ay, wala kang mararating dyan. Bakit? Hindi sila yon. It is the enemy trying to distract you. Amen? Kasi nakita niya na future mo, successful ka eh. Tapos ng Diyos, isulat ang storya mo, implementation na lang. Successful ka na. Ito yung dahilan, kaya yung opposition or yung atake sa'yo was so intense. Sobrang intense na parang di mo ma-imagine, ba't gano'n ano bang ginawa ko? Diba? This is why quitting is so attractive. Diba? Parang nakakatukso na. Parang gusto ko na sumuko. Narinig nyo na ba yan? O nasabi nyo na ba sa sarili nyo yan? Amen. Been there, done that. Parang gusto ko na sumuko. Nakakabuset. Diba? I'm so fed up! Sawa-sawa na ako sa buhay ko. Ang daming problema, hindi na natapos. Diba, lagi na lang kulang. Hindi kulang, hindi ka lang marunong mag-manage. Dahil lahat na nare-receive mo ngayon, sapat lang sana sa yan, pero ganun ka eh. Mag-manage, di ba? Mag-manage lang ng financial, di mo pa magawa. Paano ka pa pagkakatiwalaan ng mas malaking bagay? Eh, yung pumapasok na pera lang sa'yo, hindi mo manage sa maayos, nagkakanda utang-utang ka, panayanghi mo, kung ano-anong ginagawa mo sa buhay mo, kung ano-ano yung una mo, puro ka na lang luho. Hindi nyo makukuha. Di ba? Praise the Lord. Naintindihan niyo po? Eh, pambihira. Yung mga homeless people nga, nagsusurvive. Tapos ikaw, na ang kinikita mo, 30,000, 50,000, 70,000, 100,000 a month, ang dami mong reklamo sa buhay. Hindi ka nagkukulang, hindi ka lang marunong mag-manage. Tama? Hallelujah. Nag-quit, no? Ay, sumuko na sa buhay, no? Ang bihira, pag nakita ng mga tao, ba't siya sumuko sa buhay? Ang ganda ng buhay niya, di ba? Ang ganda-ganda ng buhay niya, ba't nagpakamatay yan? So stop interpreting warfare as abandonment. Amen? Kasi feeling natin pag may warfare, pag may problema, feeling mo, iniwan ka na ng Diyos. Diba? Natutulog ba ang Diyos? Ang buhay mo ay mayroong halaga. Sa Kanya pa rin babalik.
Sometimes, the warfare or the battles confirms the calling. Diba? The more warfare, the more battle, ay pambihira, talagang may calling ka niyan. Wala ka namang ginagawa, paano magkakaroon ng consequence? I mean, wala kang ginagawang masama, pero may warfare, ibig sabihin, nakikita ng demonyo na you're doing good. Threat ka. Dala-dala mo yung vision. So I have to put you down. I have to stop you. Masyado ka ng maraming nagagawa para sa kingdom. Kailangan mo na mawala. Tama? I have to eliminate you. Pero, pag hindi mo ginagawa purpose mo, pansinin mo, kung ano-ano lang ginagawa mo, parang alam mo, isigaw laki ka lang. Tapos, pagka may problema ka, feeling mo, sinusubukan ka ng Diyos. Pamantalang, sa totoo niyan, consequence yun ng ginawa mong pagkakamali. Magkaiba po yung consequence at saka yung trial. Amen? Hallelujah. So pagka merong battle, pag may warfare, be glad. Bakit? Because this is how we fight our battle. Number 3, mga kapatid. Survival is not the finish line. Tandaan natin survival is not the finish line. Hindi porket you survive right now, hindi porket tinanggap mo na ang Panginoong Jesucristo ngayon, that is the finish line. Nope. Nope, you got it wrong. Some people survived physically but stopped surviving spiritually. Oh. Amen? Ang sakit, di ba? Dati-rati, laman ng puso mo ay ang pangalan ko. Di ba? Ngunit ngayon, nagbago na. Sigla tamis ng iyong pagsinta. Wala na. Dati, pag kami nakikita kang katrabaho mo or classmate mo, kaibigan mo, laging bukang bibig mo, Jesus. Ngayon, kailangan ka pang tanungin kung Kristiyano ka ba bago pa nila malaman na Kristiyano ka. Di ba? Tama o tama? Don't stop living spiritually. Kung nasusurvive yung physical body mo, kailangan yung spiritual life mo, mas nauuna pa nga eh. Dapat mas maganda or mas malaki yung growth spiritually compare doon sa physical. Kaya nga, on that day when when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will see your praise. Sing it. Unending. 10,000 years and then forevermore. Tama? Sobrang lakas ng spiritual life. Amen? Kaya yung pag-survive, simple na lang. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano ba nasa loob ng kingdom? Lahat nandun. Amen? Deliverance, prosperity, ano pa? Evangelism, faith, ano pa? Mission, apostolic, lahat yun nasa kingdom. Ang ginawa, sabi nga ni Pastor Nicky, ang ginawa nung iba, nag-focus lang doon sa prosperity. Doon, yun yung hinanap. Tama? But seek first the prosperity. Wala eh. Tama? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Yun yung ibig sabihin nun. Grabe yung revelation, di ba? Hindi lang material things ang will be added unto you. We are spiritual being. Ibig sabihin, if you seek the kingdom of God and His righteousness, the deliverance, healing, mission, apostolic, ano pa? Prosperity, lahat yan will be added unto you. So you will not look like just some rich guy out there.
you will look like a citizen of the kingdom of God. Hallelujah. Ay. God did not keep you alive merely to exist. Tandaan natin yan. Hindi kanya binuhay para lang mag-exist dito sa mundo ng plain. You are here for a reason. Amen? So preservation demands movement. Sabi mo sa katabi mo, preservation demands movement. Gusto mo preserve? Di ba? You want to live long, you want to survive, do your purpose. And if you fulfill your purpose, ibang klase yon mga kapatid, yung feeling. Di ba? Kaya nga pag nagawa mo yung mga assignment mo for a day, ang sarap matulog. Tama? Pagka hindi ka natapos, hindi ka makatulog, kakaisip eh. Tama? Kaya ganun yung mga tao na hindi pa nagagawa yung purpose nila, hirap sila mamatay. Di ba? Hirap na nasa deathbed. Kasi bakit? Meron pang unforgiveness. Meron pang worries. Di ba? Paano yung anak ko? Sinong ano? Kasi hindi pa fulfilled eh. I remember yung kinento ni Papa, yung si Lolo, di ba? Nung dumating siya, sinabi niya ako ng bahala kay nanay. Okay. Patay na siya. Tama? Kidding aside, that's just how it is. Ang hirap matulog pag hindi mo nagawa yung trabaho mo for a day. 'Di ba? Naggawa ka ng list, gumawa ka ng plano, meron kang hindi nagawa, hindi ka mapakali. Hindi ka naman nagkape, pero ang taas ng caffeine mo. Alas 3 ka na nakatulog. 'Di ba? Kaya might as well be productive every day. Amen? You survive depression, no? To help others heal. Hindi lang basta nakasurvive ka, ay ang galing ko, nakasurvive ako, praise the Lord, hallelujah. It is not about you alone. Di ba? Binuhay ka or nakasurvive ka sa depression at sa sakit para matulungan mo yung ibang taong nangangailangan ng kagalingan. Hindi yan tungkol sa'yo lang. Pag kumilos ang Diyos, lahat ng buong mundo naapektuhan. Pag kumilos ang Diyos, tandaan mo to, sabi mo sa katabi mo, pag kumilos ang Diyos sa buhay mo, lahat apektado. You survive betrayal to learn discernment. Hindi ka nagbago. Nagkaroon ka lang ng discernment. Hindi ka na ganun kadaling magtiwala ng gusto because you can discern now. Diba? You survive failure to walk in humility. You survived hardship to carry compassion. Tama? Kaya yung mga taong compassionate, dati kasing hirap yan. Biruin mo ko ba naman maglakad mula Gilmore hanggang ano tama ba yan? O mula Recto hanggang Project 4. Diba? Hanggang na station, lakarin mo. Hindi ka ba naman magkaroon ng compassion sa mga walang pamasahe? That's why the heart, magkaroon tayo LCC service. Kasi yung mga hirap sa pamasahe, merong masasakyan. Pero hindi lang yun. Meron pang mas matinding purpose yan. Because we're going in a mission. Hallelujah. Not just to spoil you, but to do much bigger things. Amen? Kasi alam mo, you cannot give what you don't have. Really, totoo yun. Kung hindi ka nahirapan simula noon, hindi mo naranasan manghiram, hindi mo naranasan manglimos, hindi mo naranasan maglakad na napakalayo dahil wala kang pamasahe, hindi mo maintindihan yung hirap. Makakayak ka. No? Kaya yung mga tao na sasabihin, ay, lakas-lakas mo pa ba't di ka magtrabaho? Hindi kasi nila na-experience. Yung wala silang choice. Kasi ngayon na talaga kailangan. Alam mo, mag-apply ka pa. Hallelujah ka. Di ba?
Ngayon mo na kailangan. Kailangan ng pagkain ng pamilya mo. Kailangan mo na may makakain. Pwede mag-apply? O sige, pwede. Ang sahod mo, next month pa ha. Namatay ka na sa gutom. Diba? Hallelujah. Diba? Yung mga ganong bagay, hindi natin naiintindihan kasi hindi natin naranasan. Diba? You survive hardship to carry compassion. So don't build a tent in the place God brought you out of. Ang hilig kasi ng tao yung inalis ka na nga ng Diyos dyan sa posisyon na yan. Tumatambay ka pa ron. Diba? Nag-build ka pa ng tent. Staycation. We need to migrate. Amen? Sino ditong kailangan ng migration? From religion to kingdom. Ay, hallelujah. Panginoon ng Panginoon. This is spiritual. Hallelujah. Number 4, God turns wounds into weapons. Oh, di ba? Strong statement, no? God turns wounds into weapon. Yung sugat mo ngayon, magiging sandata mo yan. Di ba? Your failure and your pain today will be your testimony tomorrow. 2 Corinthians chapter 1 verse 4, He comforts us in all our trouble so that we can comfort others. Amen? Kaya yung mga mahilig mag-comfort, naranasan kasi nilang ma-comfort. Amen? Yung mga mapagmahal, nakaranas na kasi yan ng pag-ibig. Yung mga hindi marunong magpatawad, saka hindi marunong magmahal, kasi hindi nila naranasang mahalin at patawarin. Again, you cannot give what you don't have. Pag hindi mo na-experience ang isang bagay, ang hirap niyang i-share. Patawarin mo na. Ay, sus! Kahit mamatay kami, hindi ko mapansinin yan. Bakit? Kasi ganun na experience niya. We need inner healing. Amen? So, kaya nga, alam mo, domino reaction yan Naparanas mo dito, paparanas na din sa kabila. Paparanas na, hanggang sa domino na yan. Wala na, ganun na lahat yan. Diba? Praise be to God, kasi sabi, ang pagpapala ay magmumula sa balbas ni Nikki. Sa balbas ni Aaron, di ba? So it will start sa head. Kung yung head natin, compassionate, forgiving, loving, hanggang kay, sino? Hanggang sa kaapu-apuhan natin, hanggang sa pinakamababa, dadaloy ang pagpapala. Di ba? Pag yung leader natin, hypocrite or sobrang taas ang tingin sa sarili, pansinin nyo, yung buong simbahan ganun. Kasi transfer of the Spirit yan Tama? Naramdaman ko yung pag-ibig na mula sa aking pastor, ganun din ang ipaparanas ko sa iba. Naramdaman ko, tingnan nyo yung mga bata na mahal na magulang, mapagmahal din yung anak. Pero yung mga magulang, walang ginawa kundi murahin yung anak, sigawan yung anak ganun din, taga-sigaw din. The place of your deepest pain often becomes the place of greatest ministry. Amen? Alam mo kung ano yung napagtagumpayan mong sobrang tinding experience, diyan ka dinadala ng Lord to minister. Kaya nga yung mga, wala pa kasing nakukulong Meron ba dito itong galing sa kulungan? Kasi yung mga yon, sila yung nagkakaroon ng compassion to go back there para mag-minister. Hindi para pumasok sa loob ulit but to minister to them. Tama? Pero siguro hindi na natin kailangan ng tayo yun. I believe meron dito magkakaroon ng vision to go there, doon sa prison ministry, di ba? Sa hospital. Kasi sabi ng, kailangan yun Sabi ng Panginoon sa huling araw, di ba? Dahil pinakain mo ako nung ako'y nagugutom, pinuntahan mo ako sa aking kulungan.
Di ba? Nung ako'y na-hospital. Tama? Ay, hindi ko naman ginawa yan Amen ba? Nagigets niyo ba yung sinasabi ko? Hallelujah. God uses healed wounds, no? To bring healing to others. Hindi ka pwedeng mag-minister na ikaw mismo, hindi pa ayos. Kaya nga sa kingdom, dati, sa Christian, unahin mo muna yung iba. Pero sa kingdom, unahin mo muna sarili mo. Unahin mo munang ayusin yung sarili mo bago iba. Ang hilig mo magsabi na ganito dapat, hindi ganito dapat, pero ikaw hindi mo magawa. Hallelujah ka. Di ba? So practice what you preach. The pressure is on. Amen? Your testimony carries power because it carries proof. Bakit? Ikaw yung living proof. Hallelujah. People relate to authenticity more than perfection. Tandaan natin yan. Your scar proved God kept you alive. Amen? Hindi kailangan ng sobrang daming words. Hindi kailangan ng sobrang perfect kang magsalita ng verses. Lahat sila pagalingan ng memorization sa verse. But it's not about it. Walang sinabi sa Bible na you affect others by the verse. Tama? Malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos that you can only affect others if you love one another. So if you survive the night, mas matindi yung effect ng authenticity di ba? Yung totoong naranasan mo kaysa dun sa natutunan mo sa Bible, ganito kasi yan, kapatid. Di ba? O if you came from a broken family, yan yung mini-ministry mo dapat. If you came from broken relationship or broken heart situation, so yung mga broken-hearted dapat yung mini-minister mo. Kasi alam mo nakasurvive ka Di ba? Ito ako, buhay ako. Ito ang patunay ng Diyos na kaya kang pagalingin ng Diyos. Na buhay siya para mag-minister din sa mga katulad niya. Kesa sayang yung oras kung saan nagpupunta sa bundok, nakarating na sa kasi sayang naman yung buhay na ibinigay sa kanya ng Diyos kung hindi magagamit ng Diyos. Hindi pa niya na-fulfill yung purpose niya to heal other people na may sakit katulad niya. O kahit hindi katulad niya, yung medyo same level lang. Yung kahit same level o kahit mas mataas na level, the fact that you survive, di ba? It's useful. Alam niyo yung nangyari sa kapatid ko? May purpose yun. Di ba? Kaso ngayon, pa lang siya, magot. Bakit nag-remo sa akin yung magot? Kasi sa bahay may nakita kaming magot Di ba? Tapos, akala mo yun na yun? Hindi. Pero hindi magiging butterfly yan. Magiging larva. Diba? Lahat pupunta sa cocoon, di ba? So, hindi mo ma-appreciate yung process. Pero pag nakita mo yung finished product, you will really be amazed. Ano na lang ba yung tawag doon? Caterpillar. Caterpillar. Last but not the least, the next season requires faith, not fear. Are you ready for your next season? You cannot enter a new season chained to an old pain. Diba? Meron ka pang unforgiven or meron ka pang unsettled issue sa buhay mo Talagang hirap mag-move on yan. Amen? Ang Diyos nakaumang na yung blessing sa'yo, yung provision sa'yo, pero hindi niya maibigay kasi namumuhay ka pa rin sa old pain mo. Amen? Fear will try to make you shrink after survival. Kaya nga yung mga what if, tigilan natin yan. Palitan natin ng maybe. Maybe God will go with us. Amen? Maybe this time. Amen? Kasi kung kahapon, takot ka, maybe this time, God will be with you. Walang masama sa maybe. At least you tried. Amen? Kesa naman hindi mo nagawa yung purpose mo because of fear. Because of what ifs.
Amen? Faith over fear. If God brought me through that, tandaan natin to, ito dapat yung mantra na natin eh. He will bring me through this. Diba? Nakasurvive nga ako dun eh. Eh dito, imposibleng hindi. Kung hindi man, ibig sabihin, wala na akong purpose. Tama ba yun? Kung hanggang dito na lang talaga, hanggang dito na lang. Pero kung bukas gising ka pa, ibig sabihin, ay may gagawin pa talaga. May kailangan ka pang gawin. Amen. Kaya huwag nating hahayaan na yung araw natin hindi productive at hindi natin na-fulfill yung purpose natin. Amen. The enemy wants survivors to become silent. Okay lang yun. Okay lang, survive ka, buhay ka ngayon, pero manahimik ka na lang. Diba? Pag nagsalita ka, yari ka. Hostage ka ngayon. Tama? But God raises survivors to become witness. Amen? Sino ditong handa maging witness ng kingdom at ng kaharian ng Diyos? So walk boldly into the future God preserved for you to reach. Amen? So in conclusion, you survived the night because God protected your purpose. May purpose pa eh. God preserved your assignment. God refused to let the enemy win. If God is with us, then who can be against us? Now, God is asking you right now, what will you do with the mercy you received right now? Amen? Tandaan natin that your survival was not accident. Amen? Naintindihan po ba natin? Your pain will produce purpose. Your wounds will become weapons. Your next season will not be ruled by fear. I declare it. God kept us alive because my assignment and your assignment is not finished yet. Amen? Hallelujah. What a God. What a God. Amen? If the highest place I reach is at your feet, then I've done it all. Sino makakapantay pa? Amen? If the best thing that I've seen is your glory, then I've seen it all. Hallelujah. Na-edify kayo doon? Praise the Lord. Maaari po ba tayong lahat ay tumayo? At tayo manalangin. May natutunan? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Father, we glorify your name. We thank you for this night. Thank you for letting us survive the night. And God, we are now ready to produce, to be productive and to serve our purpose as we survive. God, we believe in you. We believe that you will deliver us from everything in the name of Jesus. Lord, I declare the prosperity and victory of every person that are here right now. We thank you for all the provisions and all the blessings na binibigay niyo sa amin, God. We thank you that we're still here, surviving. We believe that your glory and your presence is here right now. God, we bring you back all the highest praise and glory. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen.